kanila ang templo, magiging Diyos nila ako, sila'y magiging bayan ko. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at kalapati, at ang mga namamalit ng salapi. Kumuha siya ng lubid at ginawa iyong panghagupit at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda, pati na ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit ng pera at ipinagtataob ang kanilang mga mesa. Pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalaala ng kanyang mga alagad ang sinasabi sa kasulatan, "Ang malasakit ko sa iyong bahay, ang tutupok sa akin." Dahil dito'y tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, "Anong himala ang may papakita mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Sumagot si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli kong itong itatayo." Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling nabuhay, naalaala ng kanyang mga alagad ang sinabi niyang ito, at sila'y naniwala sa kasulatan at sa sinabi ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules at tayo nasa 2nd linggo ng panahon ng Adbyento, at ngayong araw na ito ay ating ipinagdiriwang dito sa ating bansa o dito sa Archdiocese ng Maynila ang pagdiriwang ng pagkakatalaga ng ating pong katedral, ang Manila Cathedral, na kung saan, ko alam kung ilan sa inyo ang nakaabot sa kung anong itsura ng Manila Cathedral bago ang panahon ng Hapon, nung panahon ng Hapon at pagkatapos ng gera. Sino bang buhay na nung panahong iyan? Walang umaamin, no? Pero mahalaga po ang ating pong katedral, no? Dahil yan po ang luklukan ng ating mahal na obispo, ang ating kardinal, at yan po ang nagiging pinakaina ng lahat ng simbahan dito po sa ating archdiocese, no? At kaya ngayon ay pinagdiriwang natin at ginugunita natin ito. Ito yung nag-unite sa lahat ng simbahan, at kapag nagsalita ang kardinal, gamit ito ay atin itong dapat na pakinggan at dapat na sundin. Kung kaya't ang mensahe po ng ating ebanghelyo sa araw na ito, kung saan ipinakita ni Jesus ang kanyang malasakit sa templo, kahit na itong malasakit na ito ang magdadala sa kanya sa parang kapahamakan, no? Dahil ikagagalit ito ng mga taong masasagasaan ng kanyang paglilinis. Na gano'n naman talaga, no? Talagang
may masasagasaan ka kung ipapakita mo ang pagpapahalaga at yung bang pagkikir, malasakit, no, sa simbahan, lalo na kung nawawala na sa pinaka-purpose ang isang templo o isang simbahan. Bagamat, no, minsan maraming Katoliko ang nauuyam na kapag lagi kayo nakakarinig ng kailangan ng fundraising, kailangan ng mangolekta, kasi kailangan, depende naman, no, sa katayuan at structure ng isang simbahan. Ano ba, dito sa ating simbahan mismo, na ito ay 100 years old na simbahan, at sa katandaan ay talaga sa panahon natin lalabas ang mga sakit-sakit nito at kailangan natin itong kumpunihin. At tayo bilang mga bahagi ng simbahan, bukod sa Manila Cathedral, ang isang simbahan, dapat tayong nagmamalasakit. Dapat din tayong tumutulong upang mapanatili ang pagsasaayos, at bukod sa structure, siyempre, yung mga naglilingkod o yung mga namamahala sa isang simbahan. Higit ang responsibilidad at bigat ng kanilang misyon na mapanatili ang kabanalan at kaayusan ng isang simbahan. Dahil ito ang itinuturing nating tahanan ng Diyos, na kung saan uuwian natin. Na laging sasabihin, bukas lagi ang pintuan ng tahanan ng Diyos at naghihintay sa pagbabalik ng kanyang mga anak. Pero nga po, no? Dahil nga sa nangyari sa templo dito sa Jerusalem, kaya yung malasakit ni Kristo ay kanyang ipinakita. At muli, no, nawa, sa tuwing pumapasok tayo ng templo ng ating simbahan, magkaroon din tayo at huwag natin pigilan ang ating mga sarili na magmalasakit. Amen.